Okay, so itong Narzo 50i Prime ay mabibili natin for 4,999 pesos. Pero until September 30, merong promo ang Narzo sa Lazada, magiging 3,799 pesos na lang daw. So, napakamura ng phone na to guys. Isa to sa pinakamurang phone na na-review ko ngayong taong 2022. Pero gusto nating malaman kung okay ba yung performance niya overall. Kasi syempre, karamihan ng mga ganitong klase ng phone ay compromise talaga yung performance, yung camera. So titingnan natin kung ganun din ba yung case dito sa Narzo 50i Prime. Pero before tayo mag-start, pakita ko muna sa inyo yung unboxing. Okay, so wala namang special sa box nitong 50i Prime dahil same na same yung design ng box sa ibang Narzo phones na nakita natin. Siguro ang hindi ko talaga maiwasang mapansin ay sobrang gaan ng box na kung sakaling in-order mo to online, baka kabahan ka ng slight kung meron ba talagang phone sa loob. Ganun kagaan yung box. Anyway, yung dito sa atin ay yung dark blue na color pero meron pang lighter dito, yung mint green. Pag open natin ang box, document sleeve yung agad na bubungad sa atin na meron lamang, syempre, documentations. At sad news, wala tayong jelly case dito sa box. Okay, so ito na yung ating dark blue na 50i Prime. Maganda yung design niya, in fairness naman. May texture kaya hindi kapitin ng dumi o smudges at maganda yung magiging grip natin dito. Okay, so unahin natin yung mga gilid. Makikita natin dito sa may left side yung ating SIM tray. So check natin. Okay, good news naman guys kasi makikita ninyo na meron tayong micro SD card slot plus dual SIM. Tapos dito naman sa may right side, makikita natin yung ating volume up and down buttons, pati na rin yung ating power lock button. At syempre dito sa likod, makikita natin yung ating single camera na may LED flash. At dito sa ilalim, meron tayong headphone jack, main mic, yung ating micro USB port, at yung ating speaker. So yun isa sa mga nakakalungkot dito sa phone na to. Sa design pa lang, syempre may compromise na una sa lahat. Naka micro USB port tayo dito plus wala tayong fingerprint scanner. Pero alam niyo nakakabilib, ang ganda ng haptics ng phone na to. Kahit sobrang mura lang, pero ginandahan nila yung haptics. Pero syempre hindi siya kasing ganda ng mga flagships or mga mid-range phones. Pero hindi ko in-expect yung ganitong quality sa isang less than 5K na phone. At dito sa harap, syempre makikita natin yung ating selfie camera na nasa loob ng notch. Medyo makapal yung kanyang chin pero expected na yan sa mga ganitong price ng phone. Pero ang maganda dyan, yung kanyang display ay 6.5 inches. So may kalakihan ng kaunti. Pero 720p lang yan. 1600 by 720 yung kanyang resolution. Aabot ng 400 nits yung kanyang typical brightness. Ayun, pagdating sa quality ng mismong display, okay naman sa akin kasi hindi naman sobrang putla ng pagkakatimpla sa kulay. Medyo vibrant naman kahit papano. Plus, hindi, alam yun, kapag tinitigan ninyo mabuti yung mga letters dito sa display, hindi pixelated. Sharp naman, enough naman yung pagka-sharp para mabasa natin na maayos. So, okay yung display overall. Pero syempre, as expected, Level 3 yung ating Widevine security, so hindi talaga tayo makapag-play kahit yung mga HD content sa Netflix. Pagdating naman sa kanyang performance, naka Realme UI R edition tayo dito, Android 11 yan. Tapos yung ating chipset ay Unisoc T612. Tapos naka 3GB yung ating RAM dito, LPDDR4X na yan. Yung ating storage ay 32GB, UFS 2.2 naman yung inilagay nila at hindi eMMC. At pwedeng umabot ng 1TB yung micro SD card na pwede nating isalpak dito. Okay, gusto ko lang ulitin, baka hindi nyo masyado napansin. UFS 2.2, yung inilagay na storage dito ng Narzo or ng Realme. So, hindi siya kagaya ng ibang mga sobrang murang mga phone na naka eMMC yung storage. At malaking bagay yan sa performance kasi 300% yung difference ng UFS 2.2 sa eMMC pagdating sa transfer rate. So, ma-expect natin na mabilis-bilis namang mag-open dito yung mga application. Pero para magkaroon pa kayo ng idea, ito yung kanyang Antutu score. 175,366. Actually, not bad na yan para sa ganitong price kasi meron tayong isa pang phone na i-review or pag-uusapan na mas mahal kaysa dito sa Narzo 50i Prime pero mas mababa yung Antutu kumpara sa phone na to. At sa mga magtatanong kung meron bang virtual RAM itong Narzo 50i Prime, wala po at understandable yon kasi nga 32GB lang
yung ating storage dito. Pero medyo nasad ako kasi 32GB na lang nga yung storage pero nilagyan pa rin ng sandamakmak na bloatwares. Madami pa tayong i-uninstall, kailangan pa nating linisin na yan ng LinkedIn. Di rin naman ako gumagamit niyan. So, alam niyo yun, may extra step tayo na gagawin para lumuwag-luwag yung storage ng phone na to. And after ko mag-install ng Asphalt 9, tapos Antutu, kita ninyo, nasa 8GB na lang, yun ay titirang storage sa akin. Pero again, pwede tayo mag-setback dito ng up to 1TB na SD card. At kita nyo naman, kahit itong Asphalt 9, napatakbo niya na maayos, yung frame drops na may experience natin, or na-experience ko dito sa 50i Prime, dito sa Asphalt 9, ay hindi ganun kalala. Sobrang minor lang, to the point na baka hindi mo na rin mapansin. Pagdating sa graphics, hindi din sobrang lala, hindi sagad na potato quality yung ibinigay niyang graphics sa atin. So, nakakabilib para sa ganitong phone na almost puno na yung storage, tapos 3GB lang yung ating RAM dito, na kaya niya yung ganito kabigat na game. At isa sa mga reason kung bakit maganda yung performance ng 50i Prime kahit pa sobrang baba ng specs niya ay dahil dun sa Realme UI R edition. Para siyang Android Go edition. So, sobrang light lang talaga nung mga tumatakbong process sa background. Pero yun nga, sana ma-improve ng Realme yung mga bloatwares na sinasama nila sa mga phones nila, lalo na dito sa ganitong kababang specs. Dahil sayang storage. Yung kanyang single camera dito sa likod ay 8 megapixels, tapos yung kanyang selfie ay 5 megapixels. Well, yung mga photos na nakunan ko dito sa 50i Prime ay kasing level nung presyo niya. Kung magkano to, parang ganun din yung quality ng mga photos. Kasi medyo hit or miss yung quality. Merong sharp, merong hindi naka-focus dun sa subject. At medyo mabagal talaga yung shutter ng phone na to. So, kailangan talaga naka-steady yung subject na kinukunan natin. Pati na rin yung kamay natin. At kahit yung 1080p 30 frames per second na video nitong 50i Prime, soft na talaga yung quality. Okay, doon naman tayo sa battery nitong 50i Prime. So, meron tayo ditong 5,000 mAh na capacity at 10 watts yung kanyang charging speed at capable to sa reverse charging. Medyo natawa lang ako dun sa website ng Realme o ng Narzo kasi nilagay pa nila talagang fast charging yung 10 watts. Hindi na po fast charging yan ngayong 2022. At dahil quick review lang to guys, hindi na ako nakakuha ng SOT dito o kung gaano kabilis yung kanyang charging speed. Pero asahan niyo na dahil sobrang gaan lang nung UI niya, yun nga yung Realme UI R Edition, tapos malaki yung kanyang battery capacity which is yun nga 5,000 mAh, makakaasa kayo na matagal talaga malobat yung phone na to at malaki talaga SOT na makukuha natin. Pero pagdating sa charging, asahan nyo din na hindi ganun talaga kabilis. Malamang umabot ng 2 to 2.5 hours yung kanyang charging. Okay, so dun tayo sa verdict natin. Meron akong 4 na cons na nakita dito sa phone na to. Una, 2.4 GHz Wi-Fi connection lang yung kaya niya. So para dun sa mga nagbi-video conference palagi, medyo delikado kayo sa phone na to kasi makakaranas talaga kayo ng mga lag. Tapos pangalawa, na hindi ko masyado nagustuhan sa phone na to ay yung viewing angles ng kanyang display. Kapag nakaharap sa atin yung display, okay naman, pero kapag tinitilt na natin ng kaunti, medyo didilim din ng kaunti. Pangatlo, ay wala tong fingerprint scanner. At pang-apat, napakadaming bloatwares out of the box. Pero overall, kung gusto natin ng backup phone or kung gusto nating bigyan yung ating mga grandparents or mga anak ng phone, dahil nag-uumpisa pa lang silang matuto ng paggamit ng mga Android phones, perfect tong Narzo 50i Prime. Hindi sila mahihirapang gamitin yung phone na to. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung sakaling nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samat sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.